Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon tayo ay pinagbuklod ng Panginoon sa hapag na ito ng banal na Eucharistia. Kaya naman ihanda natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagkilala. Unay sa ating pagiging makasalanan at pangalaway sa walang hanggang awa at habag ng Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayan ng tinipon ng iyong Espiritong Banal, ang kaloobang ikaw ay wagas na pagtapatan at ang kapasyang ikaw ay malayang paglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahan ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ni numan. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal, ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inahatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Mula sa Jerusalem sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari dooy naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan.
Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglang niyang lakas ay buhat sa kalangitan, kahanga-hanga ang Diyos sa sanktuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel at sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magstayo po ang lahat. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinilaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Maraming mga karanasan ang mga anak na nagpapabigat at nagdudulot ng sakit sa mga magulang. Ang isa na rito ay kapag ang magkakapatid ay hindi magkakasundo. Kapag ang magkakapatid magkakaaway, kanya-kanya, watak-watak. Mabigat, mahirap, masakit sa mga magulang. Kaya ang laging bilin ng mga magulang sa mga anak ay huwag kayong mag-aaway. Lagi kayo magpapaumanhinan. Kayo magtutulungan. Kayo laging magkakabuklod. Kung paanong ganito ang iniisip, ang pinapangarap ng mga magulang sa kanyang mga anak, ganyan din ang Panginoon sa atin.
bilang kanyang mga anak, gusto niya tayo nagkakaisa. Sa Ebanghelyo na pakinggan natin, sabi ng Panginoon, upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. That's the dream of the Father for us. That's the dream of God for His children, na tayo'y nakakaisa. Kaya nga nakakalungkot, among us Christians, there's so much disunity. Tayo mga Kristiyano, tayo nagkakasiraan. Sinisiraan ng Kristiyano ang simbahang ito, sinisiraan nito ang simbahang ito. Kaya isang laging mahalagang dasal ng simbahan is the unity of all Christians, ang pagkakaisa ng lahat ng Kristiyano. Tayo ang pinakamaraming denominations. Tayo mga Kristiyano. There are thousands of us. Libo-libo tayo. Dati, nung ako'y bata pa, doon sa aming kalye, kapag ikaw ay sumakay ng tricycle, galing kung saan man, at sabihin mo sa tricycle driver, doon ho sa maliit na simbahan, iisa ang pagdadalang simbahan, Redemptorist Church. Sapagkat kapag sinabing malaking simbahan sa Lipa, yun yung katedral ni San Sebastian. Bago ako maging pari, ako'y sumakay sa tricycle. Around 90s. Yung din ang sinabi ko, yung sinasabi ko nung bata, doon ho, sa maliit na simbahan. Ang tanong sa akin ng tricycle driver, alin hong simbahan? Ako'y napakamot sa ulo. Sabi ko, oo nga pala. Kasi doon sa aming street, nilakhang ko, dati po yun ay 7 de Junio, ngayon ay MK Lina, sa Lipa, iisa ang simbahan yun lang Redemptorist Church. Bago ako maging pari, dumami na. May Jehovah's Witness, may Seventh-day Adventist, meron pang born again. Kaya tama yung tricycle driver, alin hong simbahan? Pero ilan doon sa binanggit ko, ay mga Kristiyano rin. Kaya nakakalungkot. At yun ang isang napakalaking iskandalo ng mga Kristiyano. Isang ating ipinapahayag na pananampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas ng mundo, pero tayo watak-watak. Kaya idalangin natin sa Diyos that we can be instruments and communicators of unity. Paano? Una, simulan natin sa ating pamilya. Sapagkat ang pamilya, hindi lamang siya basic unit of society. Siya rin ang foundation ng simbahan. Sapagkat ang bumubuo sa simbahan ay ang maraming pamilya. Kaya kung ang mga Kristiyanong pamilya ay buo, buo din ang simbahan. At anong susi? Sapagkat kumisan hindi naman maiwasan, kahit sa magkakapatid, nakakatampuhan, nakakaalitan, nakakasamaan ng loob, nag-aaway. At ang nakakalungkot, tumanda, tinandaan na, yung pag-aaway. Anong susi? Pagpapatawad. Sapagkat nagkaroon ng pagkakahiwa-hiwalay, pagkakawatak-watak, dahil nagkaroon ng sakitan, may nagkamali, may nagkulang, may nagkasala. At ang Diyos ay may solusyon.
pagpapatawad na lagi nating dinadasal sa panalang itinuro sa atin ni Jesus. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Alam natin yun sa ating isipan, pagpapatawad. Alam natin ang halaga ng pagpapatawad. Alam natin kailangan ng pagpapatawad. Alam natin yon. Ang nakakapagtaka, ang hirap. Hindi ako makikipag-usap dyan. Ba't ako mauna? Siya naman ang nagkasala sa akin. Huwag na natin pag-usapan sino nagkamali, sino ang pinagkamalan, sinong naunang gumawa ng mali. Pag lagi nating hinanap yan, hindi magkakaroon ng pagpapatawad. At hihintayin natin yung nagkamali ay siyang hihingi ng tawad. Siyang unang lalapit. Yung sana ang magandang nangyayari. Nagkamali ako, akong unang hihingi ng sorry. Pero mahirap. Pero bakit kahit alam natin sa isipan ang halaga ng pagpapatawad, ang pangangailangan sa pagpapatawad, nahihirapan tayo in terms of execution. Ang hirap gawin. Bakit nga ba? Ang dahilan, bakit mahirap pagpatawad? Pride. Kapalaluan. Wala nang iba. Hindi tayo makatanggap ng ating pagkakamali. Hindi tayo makapagdulot ng pagpapatawad sapagkat ayaw nating magpakumbaba. Yun ang tanging solusyon din sa pagkakasundo. Pagkakasundo ng magkakapatid, magkakaibigan, pagkakasundo natin bilang simbahan. At ang nakatutuwa, on the level of our leaders, unti-unti nagaganap na yan. Yung pagkakasundo, yung pag-uusap. Kaya idalangin natin sa Diyos, pagkalooban tayo ng biyaya, ng kababaan ng loob upang tayo maging instrumento at tagapaghatid ng kanyang pagpapatawad. At bunga nito, magaganap ang pagkakaisa. At kung may pagkakaisa, there will be peace in our family, in our church, in our world. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagkati-hati niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, 14 na aming Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin.
Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang naway laging magdulot sa amin ng iyong kagandahang loob at pagiliw. At sa kakayanan nito para kami dalisayin, kami naway pagindapating lagi sa iyong nakahain sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.